Puspusan na rin ang paghahanda sa ilang paaralan sa Davao City bago mag-back to school sa Martes. Yan ang unang balita live ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel! Igan, 4 na araw bago magsimula ang pasukan sa mga pampublikong eskwelahan, pininturahan ulit ng iilang guro sa Davao City ang kanilang classrooms bilang paghahanda sa pagbabalik ng kanilang mga estudyante. Matapos mabaklas ng mga nakadikit na posters, mismo ang kindergarten teacher na si Maika na ang nagpintura ng pader ng kanilang classroom sa Jose P. Rizal Elementary School sa Davao City. Target niyang matapos ito ngayong araw at bago ang pagbubukas ng klase sa Martes. Nangunay lang pud ko and syempre kung naay mabot nga parent, mas maayo pero kung ako ra okay ra pud. Usa na mabilin sa classroom, ma'am? So ang mga mabilin is ang materials lang jud nga magamit during class, which is ang alphabet and then ang numbers. Sa kalapit na Manuel L. Quezon Elementary School, nagkomisyon ng tagapintura ang guro ng classroom na ito para mabilis matapos at hindi na makita ang mga pinagdikitan ng binaklas na posters at iba pang mga dekorasyon. Nasa mahigit 1,200 pupils mula kinder hanggang grade 6 ang inaasahang magbabalik eskwela sa naturang paaralan. For the meantime, maulang gihapon ang grade 1 to grade 3 is emergency siya because we lack of classrooms. So, pero ongoing may na coming na 20 classrooms, new building. Sa buong Davao Region, as of August 24, umabot na sa 1 milyon ang enrollees para sa school year 2023-2024 base sa datos mula sa DepEd. Iga na sa 2,208 public schools sa buong Davao Region ang sabay-sabay na magbubukas ng klase sa August 29 Martes. Nagsagawa na rin ng convergence meeting ang DepEd Region 11 kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang matiwasay na pagbubukas ng klase. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Argel Relator. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.